Robert De Niro, sir. Si Robert De Niro. So, sinusunod na kita. Paiksi na rin ako. Bisita po natin ang aking hinahangaang attorney, Attorney Hillo. Yan po ang isa sa ating mga Duterten na inaasahan kong makakatulong sa akin dito sa aking opisina. Nung natapos na yung 1-year ban, aming kinausap ni Attorney Jurado na sana ay tulungan niya tayo. Sapagkat napakaganda ng mga plataforma ni Attorney Hillo. Bukod sa pagiging revolusyonaryo nito, ma'am. Napakahusay nito. At higit sa lahat, taga-Visayas ito. Yun ang importante sa atin. Magkaroon tayo ng totoong representasyon ng boses ng Visayas. At ako'y natutuwa at hindi tayo pinaghintay. Talagang pagkatapos ng ban, nandito na siya. Attorney, ha? Oo, kasi alam mo na, napag-usapan natin yan eh. Ako mismo, sinabi ko na sana pagkatapos ng ban, nandito ka na sa office ko. Maraming salamat, Attorney Hillo. Salamat, Senador, no? Ano pa? Antayin muna natin na fully ma-comply natin yung 1-year ban. But whether officially or unofficially, nandito naman ako para tumulong sa inyo kasi alam ko na maganda yung hangarin nyo sa ating bayan. At sinasabi mo nga, kapareho tayong dalawa na revolutionary. Pero, klaruhin natin para hindi tayo makulong. Revolutionary within the democratic process. Ako, napagano si, ma'am mo. Yes, within the democratic process. Susundin natin ang saligang batas. Yung ibig sabihin yan, hindi sa, yung nakasanayan ng mga politiko, hindi natin kailangan sundin. Bagkos, maghanap tayo ng mga bagong solusyon para ma-reforma ang ating bansa. Naniniwala ako na yung opisina hindi lang tradisyonal na pamaraan yung inyong pinapatupad para mabago ang bansa, na yung iba nakasanayan lang, ayuda na pamulitika. Kailangan, sabi ko nga, nakita ko si Senator Robin, may mga bago siyang panukala, gaya kanina, yung pabutihin ng ating edukasyon. So, katulad yan, sabi ko sa kanya na yung isang kailangan ng ating bansa at siya'y sumasang-ayon, paramihin natin ang trabaho sa buong Pilipinas. Kasi hindi natin masosolve yung problema sa kahirapan sa pamimigay lang ng ayuda. Tutulungan ko si Senator Robin at si VP Sara sa mga bagong ideya kung saan gagayahin ng Pilipinas ang success na nagawa ng Singapore, South Korea, China, at yung mga industrialized country sa Europa at sa Amerika. So, yan yung kailangan natin na pagtulungan kasi malala na yung problema ng ating bansang Pilipinas. Kaya Senator Robin, salamat sa yung pagtanggap sa pagbisita ng iyong kaibigan, si Attorney JB Hillo, sa aking Kaibigan at hinahangaan. Importante yun. Marami tayong kaibigan, pero kaibigan lang. The feeling is mutual, Senador. At gaya sa sinasabi ko sa mga iba kong interview, nandito rin ako para mangulit sa ating mabuting senador sa hinihingi ni VP Sara. Actually, merong tanong siya eh. Ito, ma'am. Nabanggit niyo po kasi si VP Sara. Sabi niya po, nanalo naman po kayo ng eleksyon. So, ano po nangyari? Bakit hindi po kayo naproklama? Nabigla ako sa sinabi ni VP Sara nung nasa Malaysia, kami ni na Senator Robin. In public, sabi niya, naniniwala siya na nanalo raw ako, si Attorney Hinlo, si Attorney Jimmy Bondok at si Dr. Mata. At yung problema natin yung vote counting machine. So,
Ako, sa loob-loob ko, I know I could do better sa kampanya kasi I just campaigned for 6 months. But coming from VP Sara, na yan yung kanyang paniwala, nasa isip ko na may problema talaga. Bakit yan yung paniwala niya? At yung nag-apela si VP Sara sa PDP Laban kung saan ako kasama, si Senator Robin, kung saan isang naging opisyal, na dapat mapareview natin ang problema natin sa vote counting machine. Ano po ba yung nasa batas, attorney, na patungkol po dun sa counting? Sabi ng Section 31 Republic Act 9369 na dapat manual counting. Hindi tayo magbabase sa vote counting machine. Nasa batas mismo. Yun nga lang, yung interpretasyon ng COMELEC, kasama raw sa kanilang kapangyarihan na pagdaanin sa vote counting machine. Pero yung batas na ginawa ng Kongreso, nagsasabi manual counting. Now, yung problema natin dyan, nasa Korte Suprema ngayon dahil may ifinile na kaso ang PDP Laban, kasama rin si Attorney Torion, tungkol dyan at inaantay natin yung magiging aksyon ng Korte Suprema. Pero yung aking pangungulit sa ating mga kasamahan na senador sa PDP, at nandito ako nangungulit kay Senator Robin, pwede rin yan maayos sa pamamagitan ng pag-amyenda ng batas. Ano po kaya yung dapat natin gawin ngayon, attorney? Pag ipinanukala ng ating mga kalyadong senador, kasama ni Senator Robin, na amyendahan ng Section 31, lalagyan lang ng sentence, panibagong sentence, sasabihin dyan na this shall be mandatorily implemented. Pag nilagay yan dyan, mawawala na ang discretion na nasa utak ng COMELEC at dapat sundin talaga nila yung batas na ginawa ng Kongreso. So, with that, dalawa ang possible na solusyon. Yung una, kung magdesisyon ang Korte Suprema, pabor sa existing provision ng batas na Section 31 ng Republic Act 9369, nga kinokontest ng COMELEC, or sa pangalawa, yung Kongreso mismo, through the Senate and the House of Representatives, na yung kanyang interpretasyon sa batas ng Section 31 hindi na subject sa different interpretation ng COMELEC. So it can be done through legislation sa pagdadagdag ng isang sentence na dapat mandatorily implemented yung Section 31 na ganyan. So, sana Senator Robin, maging kampiyon kayo sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na ang parating na eleksyon sa 2028 maging patas. Hindi pabor sa oposisyon, pero pabor rin sa administrasyon. Kasi lahat naman tayo, yung ating minumungkahi ay maging patas at malinis ang eleksyon. Whether pro-administration ka or pro-opposition. Kung ano lang ang magiging boto na ibibigay ng mga botante, yan ang masusunod. At hindi pwede mamanipula ng makina. Kalabit ng kalabit sa akin, may tanong. Yes, ma'am. So, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng sariling interpretasyon yung COMELEC? Yan yung naging problema natin. Kasi klaro sa Section 31 na it should be through manual counting. Nakikita ng mata na yung pagbilang, gaya dati, manual. Now, it could be na yung transmission of the manual counting at the precinct level will be through computer or electronic transmission. Okay lang yon. Pero di ba pabor sa atin na nakikita ng dalawang mata natin, ng mga watchers, na tama ang pagbilang? Kasi pag makina ang nagbibilang, hindi natin alam kung tama yung pagbilang. So, yung makina pwede
Legal po ba yun, attorney? Nasa Korte Suprema yung issue. We are waiting for the decision of the Supreme Court. Either way, may additional na paraan para maging manual. Yan po through legislation na amyendahan ang Section 31 to make it talagang mandatory in wording. But as it is, it sounds mandatory, but yung problem, may ibang interpretasyon ng COMELEC. But with the additional wording sa batas, wala nang magagawa ang COMELEC. Kailangan niyang sundin. Kung nakalagay yung wordings na ganyan, na it should be mandatory. Okay. Maraming salamat po, attorney. Sorry po, Yes, ang dami ma'am. kong tanong. At least nandito tayo, no, Senator, yung kaibigan nyo kasama sa PDP Laban, kami, yung Duterte 7, na pag-uusapan namin yan. At sana yung mga nakaupong senador, atin i-remind ang ating COMELEC na merong Section 31 Republic Act 9369 na ginawa ng Kongreso. So, nasa inyong kamay na po, Senador, paano natin mapagpatuloy ang ating advokasya for a clean and honest election na siyang hinihingi ni VP Sara. Salamat po. Salamat. po, attorney. Thank you for watching. Gandang gabi. Robert De Niro. Eh. Kasama po natin si Robert De Niro at si J-Lo. Yes,